So ayan, ito na sila mga ka-farming. So ayan. At magtimbang din tayo mga ka-farming kung ilang kilo ba yung 35 days. Nasa 12 kilos mga ka-farming. So hello mga ka-farmers. So ayun, nandito na yung kaagay. So magwawalay tayo ngayon ng ating mga big mga ka-farming. At mag-i-inject din tayo ngayon ng B-complex. So ayun mga ka-farming, ito na yung ating mga BE. So ayan, ito na sila mga ka-farming. So ayan. At magtimbang din tayo mga ka-farming kung ilang kilo ba yung 35 days. Sabay na lang natin ang anak ni Kabang mga ka-farming. Salos kasi laki na sila. 4 days lang kanilang pagitan mga ka-farming. So ito naman yung anak ni Kabang. So mag-inject na tayo mga ka-farming. So ayun mga ka-farming, mag-inject talaga ako dito kapag ako ay magwalay ng mga big. So ito yung gamit natin na B-complex mga ka-farming. So 1 ml lang per pig. So mag-inject na tayo mga ka-farming. Kapag kayo lang yung kayo lang mag-isa, walang hawak sa beef mga ka-farming, so pwedeng 1 ml lang ang ilagay nyo sa sirings mga ka-farming para hindi kayo mahirapan. So ganito lang mga ka-farming, inject. Ayan. So ayun mga ka-farming, magtimbang muna tayo. So isilid lang natin sa sako para hindi tayo mahirapan. So ayan mga ka-farming, yung timbang ng ating BX nasa 12 kilos mga ka-farming. So okay na to mga ka-farming. So 35 days na to mga ka-farming. So ayan, laki na, okay na. Pag-aabot na to ng 45 days, nasa 16 o 15 kilo na to mga ka-farming ang ating mga BX. So ibenta natin to ng 35 mga ka-farming dahil sobrang baba talaga ng presyo ng baboy. So yan, dito na naman tayo kay anak ni Kabang. So mag-inject din tayo ng B-complex.
So ito na sila lahat mga ka-farming. So ayan. Sa kaiganda nilang tingnan mga ka-farming. So ayan. At magpapakain din tayo sa kanila ngayon mga ka-farming. So dapat kapag magwalay kayo mga ka-farming, iwasan niyo muna paliguan ng ating mga biik dahil sila ay stress, at magbigay kayo ng mga vitamins tulad ng mga more and probiotic dahil mahina ang kanilang immune system mga ka-farming. So dapat mga ka-farming, at wag nyo munang ramihan ng pagkain dahil yun ang sanhin ng pagtatay kapag na overfeed ang ating biik. So magpakain na tayo mga ka-farming sa kanila. So ang pakain na sa kanila mga ka-farming is wheat feeding mga ka-farming. So yan. Ibabad muna natin ng mga ilang minuto mga ka-farming para malusaw yung feeds. Okay. So yan mga ka-farming, ganda tingnan nila mga ka-farming. Sana hindi tayo matamaan ng sakit mga ka-farming dahil hindi talaga natin alam kung merong sakit na dadating sa ating mga biik. So yan. Tapos ibibenta natin tong iba mga farming, nagtira lang tayo ng mga 5 yung alagaan dahil sobrang baba talaga ngayon ng presyo ng baboy. Lugi ka talaga mga farming. So maliit lang yung ating alagaan. So dito sa ating mga farming, ganito kalaki, 15 to 12 kilos. So mabenta natin ng 3,500. So yan, tapos wala pa tayong buyer dito mga farming, maghanap pa tayo. Sana may bibili nito mga farming dahil yung iba is hindi na rin sila nag-alaga ng gawing fattening dahil sabi nila sobrang baba talaga ng kuha ng live weight. Lugi talaga sila, tapos bibilin pa nila yung biik. So ayan, magpakain na tayo mga ka-farming. So yan mga ka-farming, dapat pag magwalay kayo ng biik, dapat kondisyon na talaga, tapos malakas ng kumain ng feeds mga ka-farming. So yan, dapat mga ka-farming, para malakas kumain ng inyong biik, kapag 28 days na sila, wag na kayong magbigay ng lactating feeds para hina yung gatas ng inyong inahin. So yung mga biik is doon na mag-focus sa feeds. So ayan. So hanggang dito na lang ating vlog mga ka-farming. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe, at pindutin nyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat na ating gagawang mga video. Thank you for watching mga ka-farming. Bye bye.